Alam niyo mga kababayan, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, araw-araw din pong hinihila pababa ni Harry Roque si PBBM. Araw-araw po niyang binabanatan. Halimbawa po dito sa balitang ito, sabi niya dito, ayan, sinabihan niya na pambansang sinungaling si PBBM. Harry Roque on PBBM's reconciliation call, pambansang sinungaling. Ayun po yung sabi niya. And then sabi niya dito mga kababayan kay PBBM, ikaw ang problema, Marcos Jr. Ayan po, basahin nyo. Sinabihan niya ng sinungaling dahil hindi daw, ayaw mong sabihin ang katotohanan na kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Ayan. So yan po yung pangalawa. Eto pa. Sabi niya, kahit anong gawin ninyong red notice, hindi ako titigil sa kakabangag, bangag, bangag, ngiwi, 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 butod, butod, butod. At nung pinanood ko itong video na to, sinasayaw-sayaw pa po niya. Para siyang, alam mo, parang bata na, ewan ko kung bata or nag-iisip bata na parang nakikipag-away sa bata. So habang sinasabi nila yung mga katagang yan, yung bangag, ngiwi, at saka butod, sinasayaw-sayaw pa nila mga kababayan. So honestly, no, hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan si Harry Roque, no? Imbis na harapin niya professionally at saka may pagka-mature yung mga kasong sinampa laban sa kanya, para siyang bata na nakikipag-away sa kapwa bata, ano? Buti na lang hindi pumapatol si PBBM sa mga ganyan, ano? Yung parang panglalait, pang-iinsulto ang ginagawa. Pero Harry Roque, hindi ka maaabsuelto ng mga ginagawa mong ganyan. Kahit araw-arawin mong laitin, insultuhin si PBBM at kung ano-anong sabihin mo sa kanya na hindi maganda, na ikinatutuwa ninyo, hindi ka maaabsuelto. Maaabsuelto ka lamang sa korte kapag hinarap mo yung mga kaso mo. So sa kabila ng ginagawang ganyan ni Harry Roque, alam niyo kung kakalkalin niyo yung kanyang mga platform sa TikTok, sa YT at saka sa FB, puro panghihila pababa, puro pagbanat kay PBBM at sa admin ni PBBM ang makikita nyo. Walang magaling sa kanya kundi si VP Sara at saka si dating Pangulong Duterte. No? Pero, bakit siya nagkakaganyan kay PBBM? Si PBBM ba ang nagsampa ng kaso laban sa kanya? Ang Quadcom at ang Senate ang nag-imbestiga ng mga di umano'y kinakasangkutan niya sa Pogo at saka yung sinampang reklamo sa kanya sa ombudsman na di umano'y nang aagaw or land grabbing, no, ng mga taga-Bataan. Hindi naman si PBBM ang may kinalaman dyan, no? So anong nangyayari sa kanya sa kabila ng mga pinagagawa niyang ganyan? Eto, nagre-request na po ng red notice ang ating mga otoridad sa Interpol para maaresto si Harry Roque. And sabi dito, DFA moves to cancel Harry Roque's passport. Ayan, pinapa-cancel na ang passport ni Harry Roque. So, hindi naman nakakatulong yung mga ginagawa mo, Harry Roque. Hindi ka nagbe-benefit dyan. Hindi ka maaabsuelto sa ginagawa mo. Habang tumatagal mga kababayan, lalong lumalala ang sitwasyon ni Harry Roque. So, kung ikaw nag-stay dyan sa Netherlands, for sure, gumagastos ka dyan. No? Mauubusan ka ng pera dyan, no? Kung saan damakmak man ang naging pera mo, unti-unting mauubos to. Kung naandyan ka sa ibang bansa, hindi ka naman na permanent resident dyan. So, natural, wala kang wala kang pag-aaring property. So, gumagastos ka sa renta, sa pagkain, sa travel mo. And then, araw-araw kang gumagastos, araw-araw kang nang-iinsulto, nangungutya sa presidente, hinihila mo siya pababa. Pero, ang resulta nito, palala naman ang palala ang sitwasyon mo. Red notice, parating na, ika-cancel ang passport mo, and eventually, maaari kang maaresto. Na-aresto na yung isa sa mga kasama nila, di ba mga kababayan? So, eventually, maaari ka rin maaresto. Pero itong pinagtataka ko, no? Ayon dito sa balitang ito, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla will ask the DFA how Harry Roque was able to secure his supposed 3 passports. 3 passport, grabe naman. Remulla also said Roque left the Philippines through a backdoor exit. Ayan. So kung totoo yan, bakit kinailangan ng backdoor exit ni Harry Roque at bakit pinayagan? Paano nangyari? No? And kung totoo yung 3 passport, paano nagkaroon ng 3 passport si Harry Roque? No, ang alam ko po kasi sa isang Pilipino, isang passport lang, no. Yun po yung alam ko. Hindi ko lang alam po sa mga diplomat, no, or sa mga opisyal ng gobyerno. Pero si Harry Roque, hindi na po siya opisyal ng gobyerno eh. Bakit meron siyang 3 passport kung totoo yan, no? Grabe naman, DFA. Dapat magpaliwanag kayo dyan. Dahil kung hindi, talagang pati kayo, maaari kayong masampahan ng kaso in my opinion, ano? Dahil, paano nangyari yun kung totoong may 3 passport sa Harry Roque?
So sa madaling salita, kahit araw-arawin mo Harry Roque yung pangungutya, pang-insulto kay PBBM, at araw-arawin mo panghihila pababa, walang naidudulot ito sa iyo kundi negatibo. Lalong lumalala ang sitwasyon mo. Lalo kang nabibigo. Lalo kang, in my opinion, lalo kang nakakarma. Lalo kang minamalas. Hindi po ba mga kababayan? Karma yung nararanasan mo. No? Ano bang ginawa ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte nung panahon nyo kay Senator De Lima? Anong ginawa? Inosente si Senator De Lima. Ngayon na nakalaya na si Senator De Lima, ang mga galamay ng dating Pangulong Duterte talagang gumagawa pa rin ng paraan para maipakulong, ma-persecute si Congressman De Lima. No? Parang yun, in my opinion, talagang meron pa rin talagang lumalaban pa din no? Para maibalik sa kulungan si Senator De Lima kahit napatunayan na sa korte in numerous occasions na inosente siya. No? Talagang nanlalaban pa rin kayo no? Para gantihan si Senator De Lima, Congressman De Lima. Mali yan, hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo magtatagumpay kung kasamaan at kasinungalingan ng panlaban nyo. Tingnan mo nangyayari sa'yo. Araw-araw kang naiinsulta ng mutya kay PBBM. May napapala ka bang maganda? Wala, lalong lumalala ang sitwasyon mo. Red notice sa Interpol, malapit na. And then, passport cancellation. And then, meron ng warrant of arrest. Eventually, maaaresto ka at makukulong ka. No? Sa tingin ko, madideny yung asylum request mo. No? Dahil titignan niya ng Netherlands. Hindi naman uto-uto ang Netherlands. Ano? Hindi sila kagaya ng mga DDS na madaling mauto or mapaniwala. Makikita nila yung mga kasong kinakaharap mo dito at mga di umano'y kasalanan na ginawa mo. No? So, most likely, in my opinion, madedenay or madedecline ang asylum request mo. So, kayo mga kababayan, anong masasabi niyo sa patuloy na ginagawa ni Harry Roque na pangungutya, pang-insulto kay PBBM? At yung ginagawa niya na hindi naman nakakatulong sa bansa natin. Doon pa siya sa Netherlands, nagagaganyan. Sumasayaw habang sumisigaw ng bangag, ngiwi, butod. Ano yun? Parang bata, no? Parang immature. Sino matutuwa sa inyo niyan? Kayo-kayo lang. Anong masasabi niyo sa mga ganyang asal ni Harry Roque? Bakit ganyan siya umasta? No? And sa tingin niyo, anong kakahinatnan nito? Makukulong ba si Harry Roque? Because in my opinion, mabigat po yung kaso niya, no? Hindi yung gawa-gawa. Uulitin ko, bakit lagi mong binabanatan si PBBM, no? Ang nag-hearing ng mga sinasabing kaso mo na may kinalaman sa Pogo ay Senate at Congress, Quadcom at saka sila Senator Risa. So, bakit ang binabakbakan nyo ay si PBBM, no? So, hindi porket siya yung Pangulo ngayon, siya na yung babalikan nyo, no? Bakit kayo ganyan? Nakakapagtaka kayo. Hindi naman siya ang nagpilit sa inyo na i-involve niyo yung sarili niyo sa Pogo at hindi rin siya ang nag-utos sa sinasabing di umano'y involvement niyo sa land grabbing sa Bataan. Hindi siya. Kayo ang nagdesisyon sa buhay niyo at kumilos, no? Bakit si PBBM ang sinisisi niyo? Ngayon kayo hinahabol na at pinananagot at nasusukol kayo. Bakit kayo ganyan? Anong masasabi niyo mga kababayan? Ilagay niyo lang sa comment section below at sana po i-like yung video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.